Hi guys! So, ayan na nga. So, for today's video, maganda itong topic natin. Kasi as a Christian, alam naman natin, no, lahat ng mga changes sa life natin is sobrang significant sa atin yun. With the help of the Holy Spirit, tinatry natin our very best na maging sensitive sa Lord at habang tayo tinutulungan ng Holy Spirit na mabago ang ating buhay at magkaroon ng mga fruits of the Holy Spirit na nakalagay sa Bible na natakal na rin natin last time. Tayong mga Christians ay dumadaan sa mga different kind of persecutions. At last Sunday nga, yun yung in-encourage sa amin o shinare sa amin at pinag-aralan namin together or in the leading of our senior pastor. And grabe talaga. Ang take-away ko lang talaga doon kasi meron siya sinishare sa amin ang galing ito sa verse ng John. So sa John 15 verse 18, ito yung talagang nag-stay sa akin na sinasabi dito sa persecution na if the world hates you, remember that it hated me first. Diba, no? In this world na kinabibilangan natin, marami dito talagang hindi agad nagugustuhan. Lalo na the way we talk, no? If we correct people, sabihin sa atin, kala mo naman, banal to. Alam mo yung mga persecution in wordings? Kasi syempre, dati tayo ding na hindi maganda yung ugali natin. No, hindi na rin naman ako lalayo. Dito na naman sa sarili ko. Example ko na yung sarili ko. Na mainitin yung ulo. Syempre, dati marami tayong mga ginagawang bagay na hindi tama. Pero na-correct natin siya ngayon. Dahil we are living in a Christian life. Syempre, kapag kunyari maninita tayo na hinay-hinay sa inom, ganyan-ganyan. Diba, pwedeng sabihin sa atin na, parang ikaw naman dati, hindi uminom. Alam mo naman na mahirap yan lang ganyan. So, mga something like that, na sample lang yan ng persecution. But there's a lot more of persecution na binabato lagi sa mga Christians. At lalo na kapag tinatry mo magbago or sumunod sa mga salita ng Lord, or if we are trying our best to live in a Christ-like living, and also we are trying to please the Lord every day. So marami tayong maririnig. Pero yung pinaka nag-stay sa akin doon sa teachings ni senior pastor namin ay yung helper na in times of lahat, actually in all things, Holy Spirit pa rin talaga ang laging magko-comfort sa atin, ang laging, alam mo yun kasi talaga yung nag-guide sa atin eh. So Jesus, the Lord, sent us the Holy Spirit as our helper. Napakahirap kasi na yung sarili lang natin understanding, yung sarili lang natin na tawag dito, na lakas or kakayanan ang magbabago sa sarili natin. No, hindi natin kaya guys. So I am so blessed talaga doon sa sinabi ni God. We have a helper. God is a helper, and that's the Holy Spirit. Meron pa akong nabasa na yung verse coming from tawag dito, nasa din siya, John 15:26, sabi, I will send you a helper, sabi dito, from the Father. The helper is the Spirit of truth who comes from the Father. When He comes, He will tell about me. So, grabe. Ganun tayo kamahal ng Lord. Na hindi tayo niya iniwan dito sa mundo na parang empty-handed. No? Empty-handed siguro tayo if we will define that as empty-handed tayo ng kung anong meron ng mundo. But we as a Christian, na meron tayong pinanghahawakan na salitan and we know our Lord better. We are not really empty-handed. There's always a Holy Spirit na pwede nating tawagin anytime. There's a Holy Spirit that's guiding us every day sa ayaw mo man o sa gusto mo. Minsan pa nga, kahit hindi ka humingi, magulat ka na lang, you were saved. You were saved. There's a problem, tapos biglang may solusyon, even though you didn't ask. Because
God send us a helper. In times of persecution, always remember that we can always call God, that we have the Holy Spirit as a helper. Isang pray lang, one prayer away lang, guys. So, huwag tayong mahihiya if baka sabihin natin na hindi tayo karapat-dapat. No. Jesus already conquered the world. Same as the persecution and all the pain of this world.